po mga kababayan, right now pasyal-pasyal kami dito sa Camp John Hay, mga historical sites. Ito po yung Bell House. Yan po, Camp John Hay, Bell House. Ayan po, diba, 100 years, 1903 to 2003. Ang ganda dito sa loob po. Si John Milton Hay. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Yan ang picture niya. 1838 to 1905. Yung Bell House po, ang ganda. Diba? Yan ang Bell House, mga kababayan. Tingnan natin dito sa loob. Bichu-bichu. Yan ang secret kwan po, garden. Napakaganda talaga po ang Baguio City. Bell House. First time namin kasing makapunta rito, mga kababayan. Punta tayo sa Secret Garden. Si Mrs. This way to Secret Garden. Nandun pala sila. Hindi pala pwede doon pumasok. No entry sa Secret Garden. Temporarily closed for construction. So dito na lang kasama namin yung aming anak na bunso. Diba? Napakaganda, mga kababayan, ng Camp John Hay. So yan po muna dito ang ating short video, mga kababayan. Kahit mainit ngayon, mga kababayan, pero malamig pa rin sa labas. Kababayan, nandito po tayo sa MUA. Ano ba to? Gigiligan. Ayan. Kasama natin si Yayang Bison. Mga kababayan. Hello po. Yeah, greet ka naman. Magandang gabi po. Taga saan ka ba? Pare ko, taga saan ka ba? Taga Caloocan po. Ayan, so Marcos loyalist pa? Opo, since 1980s. Ano masasabi po ninyo, Sir Yayam, doon sa pagmumura ni Sara Duterte? Alam mo, hindi ko na yun tinatawag na vice presidente. Kasi alam mo, kakahiya yung ginawa niya sa ating bansa. Pinahiwayan niya. Ano po yung masasabi ninyo sa pagmumura niya at pagbabanta sa ating Pangulo? Yung ganung pagmumura po para sa isang vice presidente is very unbecoming. Para po siyang hindi pangalawang pinakamataas na pinuno sa buong bansa. Nakakahiya po, sa totoo lang. Maging Pilipino kung ganyan ang vice presidente mo, nakakahiya sa buong mundo. Baliw yung presidente. Mga nagsasabi parang baliw ang ating pangalawang Pangulo. Dahil hindi po sinasabi ng matinong pangalawang Pangulo yung mga ganung salita. Yung nakakalungkot kasi alam mo, DepEd Secretary pa siya dati. Tapos ganon yung nakuhang imahe niya na ginawa para sa ating mga kabataan. Totoo po yan. Para sa isang dating DepEd Secretary, hindi nagbibigay ng magandang empleo para sa mga kabataan natin. Kaya nga ngayon, ultimong mga kabataan natin na ginagawa na lang siyang katatawanan. Oo. Dahil sa mga binitawan niyang mga salita. Yung namana niya, yung mga masasamang ugali. Correct po. Binoto mo po ba siya, si Yayam, noong panahon na nasa Unity pa siya? Sa totoo lang po, isa po ako sa tinatawag natin na nabudol dahil sa sinuportahan ko po yung mag-ama. Yeah. No? Matagal ka na po bang Marcos loyalist? O supporter? 1980s pa po. 1980s. Bata pa po ako. So, ngayon, na-invite tayo, no? First time tayo nag-meet. Kumusta naman yung impression mo sa ating samahan dito sa mga Marcos supporters, vloggers? Ang masasabi ko lang po,
napakasarap ngayon maging Marcos loyalist o supporter. Dahil nakikita natin na tayo, kahit hindi tayo binabayaran tulad ng mga ibang partido, ibang grupo, tayo po ay 100% pa rin ang suporta sa ating Pangulo at sa kanyang administrasyon. Ngayon ko lang masasabi na talagang hindi tayo bayaran. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. Yan ang binibintang ng mga kalaban ng ating Pangulo. Ngayon po, going back po sa kay Sara Duterte. Ngayon may dalawang impeachment cases po na final sa kanya. Anong basa po ninyo? Magtatagumpay ba sa Senado? Parang po, kulang ang ating bilang ng senador para matanggal sa pagka-vice presidente si Vice President Sara Duterte. Kaya nga meron ako sinulat mga 1 week ago na dapat impeach siya after the 2025 midterm elections. Kasi nakikita ko na mas magkaroon tayo ng mas magandang chance after midterm elections. Kasi kung gagawin natin campaign issue ang impeachment sa darating na eleksyon, malalaman natin kung sino mga senador ang kampe sa pag-impeach kay Vice President. At kung magagawa natin yon, at masisiguro natin na at least 10 sa mga bagong senador ang makukuha natin na mag-impeach kay Sara Duterte, mas mabilis na, mas madali lang makakuha ng 16 para ma-impeach siya after the election. Maraming salamat po, Sir Yayam Dizon. Yan po mga kababayan, yung ating bago nating kaibigan kasama dito po sa ating grupo ng mga Marcos supporters. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Baguio City. Baguio City po.
Papunta kaming SM Baguio. Ito na yon, SM City Baguio. SM City Baguio. Yan po, mga kababayan, SM City Baguio. Ang ganda rito po. Hello po mga kababayan. Right now, nandito po kami sa loob ng Camp John Hay. Ikot-ikot kami ni Mrs. Ayan si Mrs. Oh. Ang ganda rito po. Ito ang Camp John Hay. O, di ba? Ang saya pala ng Pasko rito po, mga kababayan. Ito yung Belen nila, oh. Life size, mga kababayan. Napakaganda. Life size na Belen. O, di ba? Mga kababayan. Yan, oh. Diyan kami po naka-check-in sa Forest Lodge. Napakagandang hotel. Di ba? Napakaganda. At ang nakakatuwa dito mga kababayan kasi mas malamig dito sa labas kaysa sa loob. Sa loob hindi masyado malamig. Hindi na kailangang mag-aircon dito sa hotel mga kababayan. In fact, fireplace dito. Ako excited masyado. Kami ni Mrs. kasi ito po ay first time ko rito. Sa tanda ko na po, 58 years old na po ako mga kababayan. Sa tanda ko, this is my first time na makapag-tour dito po sa Baguio City with a family. Si Mrs. tapos may kasama kaming isang anak namin. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sinong kasama naming anak. Di ba? Mga kababayan, ang ganda. Ang ganda maglakad-lakad dito po. Ayun. Punong-puno ng ilaw po. Buhay na buhay. Mga kababayan. Ang Pasko dito sa Camp John Hay, Baguio City. Mga kababayan. Lakad-lakad muna kami habang maaga pa naman po dito, mga kababayan. Kadarating lang namin ngayon. At bukas iikutin namin itong buong Baguio City before kaming umuwi ng Maynila and before kaming umuwi ng Bicol. Siyempre nandun yung aking mag-ina. Tatlo lang kami mga kababayan dito. Si busy naman yung iba ko pang mga anak nasa gym. Busy sila. Si Queenie sana kasama namin dito, kaya lang may trabaho din sa Maynila. Kaya kami na lang po. Yan po ang ganda, angel siya, lumilipad diba? Angel, mga kababayan. Ang gandang pakagawa ng kanilang Christmas lights with angel. Lumilipad po. Ito napakagandang hotel. Hindi ko lang malaman kung anong pangalan nitong hotel na to. Hindi ko makita yung pangalan. Di ba? Napakaganda mga kababayan. Sana ganito yung bahay ko. Pagawa ko ng bahay na ganito. Di ba? Retirement home, mga kababayan. Retirement mansion. Wala man pong wala mang problema, mangarap lang tayo. Walang masama mangarap. Akyat kami rito. Ayan po. Tingnan natin kung ano to. Ang ganda paggabi rito po. Baguio Craft Brewery. Ang ganda. May movie rito, mga kababayan. Yan Talagang pakyat.
Di ba? Ayan po. Oh. Ang ganda. Napakaganda ng paligid. Oh. Mas pwedeng bumili dyan ng pagkain. Refreshment po. Diba? Habang nanonood ng movie sa labas. Mga foreigners po. Ang ganda-ganda. Beautiful place, mga kababayan. Diba? Ayan muna, mga kababayan, yung short video natin. Bye-bye. Mga kababayan ni Mrs. sa Baguio. Ayan si Mrs. ko. Tingnan ninyo, ang ganda rito sa Baguio City. Wow! Paskong Pasko po! Tortor kami rito po. Tingnan ninyo po. Ito po, mga kababayan, yung Forest Hotel. Lodge. Napakaganda. Parang nakikita ko lang to sa pelikula. Diba? Mga kababayan. Pasyal-pasyal lang pag may time naman. Yan o. Ang ganda ng tutugtog po. Merry Christmas, everyone. Ang ganda dito sa hotel. Sa loob po ito, mga kababayan, ng Camp John Hay. Diba? Napakaganda. Madalas yata dito nagsushooting yung mga artista po. Maraming bisita dito. Mga foreigners. Ayan si Mrs. Ang ganda ng mga Christmas lights. Paskong Pasko na. Diba? Mga kababayan. Napakaganda, mga kababayan, dito sa Baguio City. Camp John Hay. Kita ninyo, mga kababayan. Pipiknik sila dito. Ganda ng mga kahoy po, pine trees. Date sila dito, mga kababayan. Camping. Magbabarkada.
Yung mga activities dito, badminton, volleyball, 300 pesos, butterfly sanctuary, magbibisita ka, 80 pesos per person. Go-kart single, 150. Go-kart do, 300 pesos, 30 minutes. May mini golf siya, 300 pesos per person. Scout Hill activities rate